So mga dahilan kung bakit hinahabol ka ng isang lalaki kapag lumayo ka. Yes, kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay, napakahalaga ng pagno-no contact rule o nung paglayo ninyo sa tamang paggamit nito para ang isang lalaki ay tuluyang maghabol sa inyo. At ngayon sa video na to, sasabihin ko po sa inyo mga kamamay kung ano yung dahilan kung bakit ang isang lalaki ay humahabol talagang pilit sa inyo once na lumayo kayo sa isang lalaki. So mga kamamay, bago natin itong pag-usapan, alam ko excited na kayo na malaman yung mga tips and topics na to. Huwag niyo sanang kalimutan, wala naman po itong bayad, regalo niyo na po sa akin. So nasa ano na po tayo, 70,000 mahigit na sumusubaybay at napakasaya ko kasi ang dami na natin. At hindi ko lang mahintay yung 100K subscribers na ating maabot yon. Sana tulungan niyo po ako mga kamamay. Okay? So if ever na nagugustuhan niyo mga love advices na share ko, subscribe lang po, walang bayad, i-like yung video at mag-comment na rin dito kung gusto mo po shoutout kita next video. Okay? So mga kamamay, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagagawa kang habulin ng isang lalaki oras na lumayo ka sa kanya? Ito yung unang dahilan. Dahil alam niyang maraming nakaabang sa iyo. Oo mga kamamay, kung halimbawang ang lalaki palagi yung gumagawa ng problema, sakit sa ulo, siya palagi ang hinahabol mo, siya palagi ang piniplis mo na bumalik. Pero ang ginagawa niya, lagi siyang nananakit, lagi siyang lumalayo, lagi siyang nambababae, lagi siyang nagtataksil. Bakit hindi mo simulang gawin ang paglayo? Mag-no contact rule ka. Siguradong akong maghahabol siya. Bakit? Alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali. Alam mo sa sarili mo na may value ka. Alam mo sa sarili mo na maayos ka. Alam mo sa sarili mo na nagsasakripisyo ka para sa kanya para masagip lang ang inyong relasyon. Pero siya, lumalayo, nambababae, sakit sa ulo. So pag ginawa mo yung paglayo, ikaw yung nag-no contact rule dahil sa alam mong maayos ka, maiisip, makikita, marirealize ng isang lalaki na dapat habulin ka kasi marami ang nakaabang sa iyo. Ayaw din niya na makukuha ka ng iba. Ayaw din niya at alam din niya na wala sa iyo ang problema at nasa kanya. Kaya hindi niya hahayaan na makuha ka ng iba. Kaya hahabulin ka niya, pipilitin ka niyang muling makuha, pipilitin niyang muli kayong mag-ayos dahil ayaw nga niya na makuha ka ng iba kasi maraming nakaabang sa iyo. Lalo na kung halimbawa may kaibigan ka dyan na pinagsisilosan siya, malamang sa malamang, mabilis pa sa alas 4 ang pagsibat niyan sa iyo para lang makuha at bumalik siya. Dahil alam niya nga na worth it kang balikan. Kaya minsan napakahalaga din ng pag-no contact rule sa isang lalaki para ma-realize niya na dapat kanyang balikan, na dapat kanyang mas mahalin. Alright, yun yung isang dahilan mga kamamay kung bakit kapag nag-no contact rule ka, hinahabol ka kasi maraming nakaabang sa'yo. So next, dahil sa mabilis na bumababa ang pride niya sa iyo. Yes mga kamamay, yung tipong ikaw nga lagi ang naghahabol sa kanya. Once ng isang lalaki ay nakaramdam na hindi ka na naghahabol, nakaramdam na hindi ka na nagmamakaawa, nakaramdam na lumayo ka na talaga sa kanya, bababa ang pride niyan. Bakit? Dahil wala nang naghahabol sa kanya. Dahil wala nang nakikiusap sa kanya at nagmamakaawa. Ngayon, may iwan siyang mag-isa. Yung kanyang pagtatampu-tampuhan sa iyo, yung kanyang ginagawang paniniis sa iyo, hindi na niya yun maa-apply. Bakit? Wala na siyang a-applyan eh. Umalis ka na eh. Nag-no contact rule ka na eh. Wala ka nang pakialam eh. Kaya wala siyang magagawa. It's either gusto niya or gusto niya, bababa at bababa ang pride niya. Pag bumaba ang pride niya, may isip niya na may iwan siyang mag-isa, wala siyang choice kundi ang habulin ka. Wala siyang choice kundi ang magmakaawa sa iyo. Lalo na kung alam mo hindi ka toxic, lalo na kung alam mo na wala kang ginagawang pagkakamali at kasalanan, malaki yung chance na habulin ka niya kapag ginawa mo yung no contact rule sa isang lalaki. Sigurado yan mga kamamay. So next, muling bumabalik yung natabunang pagmamahal. Nangyayari talaga itong mga kamamay. Once na bigla kang nawala, once na nag-no contact rule ka, walang paramdam, walang message, walang updates,
Ngayon, mabuburyong ang isang lalaki at muli niyang mararanasan at mararamdaman yung kawalan mo. At dyan niya mafe-feel at hahanapin yung pagmamahal na galing sa'yo. Yung natabunang pagmamahal dahil sa kabisihan niya sa pambababae, dahil sa kabisihan niya sa pagloloko sa iyo, doon niya mararamdaman yung kawalan ng updates mo, yung kawalan ng pagmamahal mo, doon siya maghahanap. Okay? So, bigla siyang, muli siyang maiintriga na, bakit ganun? Biglang nawala yung pagmamahal ng babae na to. Hinahanap-hanap ko tuloy. Yung dating nagme-message siya sa akin, babe, kumain ka na, babe, nasaan ka na, namimiss yun ng isang lalaki. Ngayon, pag nagising po yung natabunang pagmamahal, muli siyang hahabol sa iyo, muli siyang magbabalik sa iyo. Kasi possible, baka makahanap ka ng iba eh. Kaya na sinasabi ko sa inyo, maraming nakaabang sa inyo kapag ganyan. Kaya yung lalaki hindi makakapayag na makuha ka lang ng iba kasi muling manunumbalik yung pagmamahal niya eh. Muli niyong makikita yung value mo kapag lumayo ka. Kaya mahalaga nga talaga minsan, mag-no contact rule kayo sa isang lalaki para yung natabunang pagmamahal muling manumbalik at muling sumibol. So next, dahil maiisip niya na mahirap humanap ng kagaya mo. Oo mga kamamay, kaya lagi ko rin sinasabi sa inyo, maging high value kayo, maging maayos kayo, huwag kayong maging toxic sa ulo ng isang lalaki para sa ganon, mahirapan ng isang lalaki na i-let go kayo. Mahirapan ng isang lalaki na pabayaan kayo. Bakit? Iisipin niya kasi na ang hirap humanap ng babaeng kagaya nito. Tapos, pababayaan ko lang. Tapos, hahayaan ko lang mawala sa akin. No way! Hindi sila makakapayag talaga. May isip niya na, high value tong babae na to. Wala siyang ginawang masama sa akin. Ako lang talaga yung nagloko. Ako lang talaga yung humanap ng iba. Ako lang talaga yung nagtataksil. Ako lang talaga yung bababae. So, anong dahilan para pakawalan ko to? Ako yung mawawalan. Yun namang hinahanap kong mga babaeng ganito, pang chill-chill lang, pang fling-fling lang, pero ang totoong pambahay, itong babae na to. Ngayon, nag-no contact rule sa akin. Lumayo sa akin, wala nang paramdam. Hindi yata makakapayag ang isang lalaki na basta ka nalang iiwan. Ika nga niya mawawalan ako ng diamond habang siya ay busy sa pangungulekta ng mga stones. 'Di ba? Kaya kung magagawa ninyo ang no contact rule, diyan niyo makikita mga kamamay yung halaga mo. Okay? Diyan niyo makikita at ma-analyze o ma-realize na maaari siyang mawalan ng isang high value babae at baka wala na siyang mapili o mahanap na kagaya mong muli. Kaya bilang isang lalaking nag-iisip, siguro mag-iisip naman yon. Hindi kanya hahayaang mawala. Hahabol yan. At pag humabol sa inyo, yan na yung inyong chance. Yan na yung inyong alas para pahabulin siya. At pag humabol siya, wala na siyang time para magloko, mambabae, kasi hawak mo ang beat. Hawak mo ang chance o ang alas na siyang magpapasunod sa isang lalaki. So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha. So next, dahil malalaman niyang pagod ka na. Yes mga kamamay, pagka nag-no contact rule ka, kapag lumayo ka na, wala ka ng paramdam, may isip niya, siguro napagod na yung babae na yon. Bakit nga ba hindi mapapagod? Kasi layo yung lalaki. Bakit hindi mapapagod? Kasi puro sakit sa ulo yung lalaki. So ngayon, pag lumayo ka sa kanya, nag-no contact rule ka sa kanya, may isip niya yon. Siguro, hindi niya na kinayang magsakripisyo. Masyado na siguro ako naging pasaway, naging sakit sa ulo, naging toxic sa kanya, kaya hindi na siya naghabol sa akin. Ngayon, pag naisip niya yun na siya yung toxic talaga, at wala naman talagang problema sa iyo, siya na yung magkahabol. Siya na yung maghahanap ng oras mo. Diyan na siya magtatanong, diyan na siya magchat-chat ulit, mag-video call, bakit ganito, bakit ganyan. Matatalay na din yung mga lalaki eh. Ayaw nilang bitawan yung, alam nilang mahirapan silang maghanap ulit ng bagong ganito. Na wala na silang makikitang ganito. Kaya yung lalaki, pag nalaman niyang pagod ka na, hindi ka na naghahabol, naubos na yung inyong pasensya, siya naman yung maghahabol. Kaya mga kamamay, sabi ko palagi sa inyo, hindi nyo kailangan maghabol sa isang lalaki kung alam nyo wala naman kayong ginagawang pagkakamali. Lalo na kung alam nyo wala kayong ginagawang katoksikan, hindi nyo kailangan maghabol. At hindi nyo kailangan ipilit ang inyong sarili sa mga lalaking ganyan. Lalo lang lalaki ang ulo ng mga yan. Lalo lang lalaki ang mga pride o tataas ang pride ng mga yan. Pero kung hindi nyo hahabulin, umpisa pa lamang, kung nafe-feel ninyo na parang dinudugaan lang kayo,
pinipirahan lang kayo, tapos hindi naman kayo pinapakitaan ng pagmamahal, lagi pa pinapasakit ang ulo ninyo, huwag niyo pong tiisin yung mga ganyan. Kung alam niyo wala kayong ginagawang kasalanan, hindi niyo kailangan mag-please. Hindi niyo kailangan maghabol. Hayaan niyo silang maiwanan. Hayaan niyo silang mag-isa. So, deserve nila yun, mga kamamay. And last, dahil sa curious siya sa paglayo ninyo. Yes, mga kamamay, pag lumayo kayo, nag-no contact rule kayo, no curious, ba't kaya lumayo itong babae na to? Bakit kaya hindi ito nagparamdam? Bakit kaya hindi ito nag-chat? Hindi na nag-update? Okay, may isip niya na, siguro, naumay na nga talaga. O baka may lalaki to. Baka nakakita na to ng ganito. Baka may iba na tong pinagkakaabalahan. May bago nang ine-entertain, kinikilala, baka may bago ng kaibigan. So ngayon, pagka nag-isip na ang isang lalaki nung ganon, babalik yan, maghahabol yan, magtatanong yan, mangungulit yan. Kaya nga laging sabi sa inyo, pag ang isang lalaki nang naghabol, yan na yung chance ninyo para pasunodin, paikutin nyo sila. Okay? Baka mamaya yung iba dyan, sa paglayo, tapos biglang nag-message yung lalaki, karning-karning bumalik ka agad tuwang-tuwa. Huwag nyo mo nang pakitaan ng kasabigan. Huwag nyo mo nang pakitaan ng masayang-masaya kayo. Kaya nga kayo lumayo para bigyan ng aral yung lalaki, para turuan ng leksyon. So maging matigas kayo. Kontrolin ninyo ang daloy ng inyong relasyon kapag siya na yung naghahabol. Yan na yung chance ninyo para alipinin ng isang lalaki na muli siyang manumbalik sa inyo. So, yun po mga kamamay. Kapag na-curious ang isang lalaki dahil sa inyong paglayo, so muli siyang maghahabol sa inyo. So sana po makatulong mga kamamay ang ilang mga payo at advice ko sa inyong mga buhay pag-ibig na ganito. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang po kayo at sagutin natin yan sa mga susunod na video na ating gagawin. Okay, so paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Sa mga gustong magpa-love advice, message nyo lang po ako. Pag-usapan natin yan. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.